Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Jose Mercado at ngayon, tatalakayin natin ang paksa ng mga kahangahangang prutas na nagpapalakas ng kalamnan ng paa para sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Alam mo ba? Mayroong isang prutas na tinatawag na natural na magic fruit para sa mga binti at mayroon pang ang taong kumain nito sa loob ng isang linggo at mula sa pagiging hirap maglakad ay naging parang lumilipat. Kung ikaw ay laging nakakaramdam ng panghinang mga binti kamakailan, naglalakad ng ilang hakbang ay napapagod na at hindi makatayo pagkatapos umupo ngang matagal mag-ingat. Maaring hindi lang ito simpleng pagtanda. Sa halip, unti-unti nang nawawalan ng kalamnan ang iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral, mahigit 4 sa 10 matatanda sa Pilipinas ang may panganib ng sarcopenia. Kung hindi ito agad tutugunan, hindi lamang magiging mahirap maglakad, kundi mas mataas din ang panganib ng pagkahulog at pagkabalingang buto ng ilang beses. Maraming tao ang nag-isip na ang pagbuo ng kalamnan ay umaasa lamang sa karne ng manok o protein powder, mali. Sa katunayan, may 5 uri ng prutas na mayaman sa natural na vitamin C, potassium, anthocyanins, at partikular na amino acids. Pinatunayan ng pinakabagong pananaliksik na maaari itong makatulong sa pag-ayos ng kalamnan at pagtaas ng sintesis ng kalamnan. Ito ay parang nagbibigay ng injection ng kabataan sa mga binti na tumatanda na. Maging ang isang clinical study mula sa isang universidad sa Japan ay nagpahiwatig na ang ilang sangkap sa mga prutas na ito ay direktang nakakapag-activate ng muscle stem cells na nagpapabalik sa elasticity at lakas ng mamahihinang kalamnan ng binti sa maikling panahon. Ito ay lalong epektibo para sa mga matatandang edad 60 pataas. Maaring itanong mo, ano ang mga prutas na ito na may ganitong kamanghamanghang kakayahan upang baliktarin ang pagkawalang kalamnan? Talaga bang ang pagkain lang ng prutas ay makakatulong upang makalakat ng matatak at makaayat ng mabilis? Huwag kang mag-alala. Susunod, ilalahat natin sa pamamagitan ng countdown ang 5 pangunahing prutas na nagpapalakas ng binti. Ang panghuling prutas ay ang pinakabinabalewala ngunit ang pinakamahalagang magic fruit. Kung tama ang pagkain at pagpapares, doble ang epekto. Alin sa mga ito ang kinakain mo araw-araw ngunit hindi mo napapansin? At alin naman ang nagpapahina sa iyo kung mali ang pagkain? Tandaan na panurin hanggang sa huli at mag-comment upang sabihin sa amin kung alin sa mga ito ang nakain mo na. Sa dulong video, tuturuan din kita ng isang fruit power meal na eksklusibo para sa mga matatanda na kinukumpirma mismo ng mga doktor. Bago tayo magsimula sa nilalaman ngayon, nais kong tanungin ang lahat ng isang simpleng katanungan. Anong prutas ang pinakapaborito mong kainin? Saging ba, mansanas, o kiwi? Malugot na mag-comment at sabihin sa akin kung anong prutas ang madalas mong kainin. Maaring kasama ito sa listahan. Kung ikaw din ay nag-aalala tungkol sa panghihina ng iyong mga binti, hindi matatag na paglalakad, at madalas na panghihina ng tuhod, dapat mong panoorin ang episode na ito hanggang sa huli. Tandaan na i-like at i-follow muna kami. Sisimulan na natin ang paglalahat ng ika-5 magic fruit na nakakatulong sa pagbawi ng lakas ng mabinti. Ang ika-5 prutas ay ang papaya, na madalas makita sa almusal ng maraming tao ngunit hindi kailanman naisip na mayroon itong kahangahangang epekto sa pagpapalakas ng binti. Hindi ka nakakamali. Ito mismo, ang ordinaryong kahel na prutas na itinuturing ng European Geriatric Medicine Society bilang natural muscle repairer. Ang papaya ay mayaman sa vitamin C, vitamin A, at papain enzyme. Ang masangkap na ito ay hindi lamang antioxidant at nakakatulong sa pag-ayos ng cell, kundi, mas mahalaga, mayroon din itong maraming potassium ions at folic acid na nakakapagpasirkulit ng dugo at nagpapabilis ng protein synthesis, na nakakatulong sa mabilis na pag-ayos ng kalamnan ng binti pagkatapos ng aktibidad at binabawasan ang pananakit at panghihina. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa isang jurnal sa US, ang matatandang matagal ng kulang
sa vitamin C ay may halos 10% na mas kaunting kalamnan kumpara sa mga normal na tao. At ang isang maliit na mangkok ng papaya ay makakakumpleto ng 70% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamin C. Bukod pa rito, ang papain enzyme sa papaya ay nakakatulong din sa panunaw at absorption, lalo na kapag ipinares sa mga pagkain na mayaman sa protina. Halimbawa, ang pagkain ng papaya na may pinakuluang itlog o soy milk para sa almusal ay hindi lamang madaling matunaw, kundi nakakapagpataas din ng muscle absorption rate. Ito ay isang napakabanayad at epektibong paraan upang palakasin ang binti para sa mga matatanda, ngunit dapat tandaan na ang papaya ay malamig sa kalikasan. Para sa mga matatandang may mahinang konstitusyon o madaling makaroon ng pagtatay, huwag kumain ng sobra sa isang beses. Inirekomenda na kalahating mangkok lang sa bawat pagkain at mas mainam na kainin sa umaga o tanghali, hindi sa gabi, upang hindi makasagabal sa panunaw at pagtulog. Kung maaari itong ipares sa kaunting mainit na luya na tasaa o red tea, balanse ang lamig nito at makakamit ang pinakamahusay na epekto sa kalusugan. Maraming matatanda ang nakakitang malaking pagbabago pagkatapos kumain nito sa loob ng isang linggo. Ang kanilang hirap sa pag-akyat ng hagdan at pagtayo pagkatapos umupo ay bumuti ng husto. Maging ang mga doktor ay nagsasabi na ito ay isa sa pinakasimple at natural na paraan ng pagpapalakas ng kalamnan. Kaya, mahuhulaan mo ba kung ano ang nasa ika-4 na pwesto? Ang kulay nito ay napakatingkat at ang nutritional content nito ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Mayroon din itong espesyal na paraan ng pagkain na makapagpapataas ng epekto nito ng 3 beses. Gusto mong malaman kung anong prutas ito? Huwag kang mag-alala. Ilalahad na natin kaagad ang ika-4 na prutas. Kapag sinabi ko, maaring magulat ka dahil dati ay ginagamit lamang ito ng mga tao bilang handog at hindi nila naisip na ang pagkain nito ay makapagpapalakas ng kalamnan ng binti. Ang sagot ay makopa. Tama? Ito ang pulang-pula. Malutong at matamis na makopa. Maraming tao ang nag-iisip na ang machopa ay puro tubig lang at matamis at walang gaanong sustansya. Mali, maaaring hindi mo alam na ang machopa ay naglalaman ng isang bihirang natural na florizin, isang malakas na plant-based antioxidant na direktang nakakaapekto sa mga muscle cell, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapabagal sa pagkawalang kalamnan. Mayroon pang ang pananaliksik na natuklasan na maaari nitong mapataas ang sensitivity ng muscle cells na nagpapabilis at nagpapatatag ng pagbawi ng lakas ng binti. Ayon sa pananaliksik nutritional team ng isang universidad sa Pilipinas, ang matatandang matagal ng kumakain ng machopa ay nagpakita ng 12% na pagtaas sa bilis ng paglalakad at 15% na pagtaas sa balanse sa loob ng 6 na linggo ng walking test na lubos na nagpababa NG posibilidad NG pagkahulog. Bukod sa florizin, ang machopa ay mayaman din sa water-soluble fiber at potassium ions na nakakatulong sa pagregulat ng sodium-potassium balance sa katawan at binabawasan ang pamumulikat ng kalamnan. Ang ilang matatanda ay nakakaroon ng pulikat sa gabi at pamamanhit ng binti na madalas ay sanhingan electrolyte imbalance. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkain ng sariwang machopa ay agad na nagbibigay ng tubig at potassium at ang katawan ay natural na nagiging matatag. Lalo na sa tag-init, ang Pilipinas ay mainit at ang mga matatanda ay madaling pawisan at ma-dehydrate. Sa mga ganitong pagkakataon, ang malamig na machopa ay ang pinakamahusay na natural na electrolyte na hindi lamang nakakapagpapawing na uhaw kundi nakakapagpalakas din ng binti. Bukod pa rito, ito ay mababa sa calories at may mababang glycemic index, kaya ang mapasyenteng diabetes
ay maaari ring kumain nito ng katamtaman. Para sa mga lolo at lola na gustong kontrolin ang kanilang sugar level ngunit ayaw isakripisyo ang lasa, ito ay talagang matamis at walang pasanin. Paano kumain ng machopa upang makamit ang pinakamalaking epekto? Hindi sapat na kumain ng 3 piraso ng sabay-sabay. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ito ay bilang merienda sa hapon, mga alas 3, kasama ang isang maliit na dakot ng unsalted nuts o low-fat yogurt. Ito ay makakapagpataas ng absorption rate ng florizin, nakakatulong sa pagayos ng kalamnan, at nagbibigay ng malusok na taba na nagpapabilis ng epekto ng pagbuo ng kalamnan ng doble. Ngunit paalala sa lahat, bagamat maganda ang machopa, ang ilan sa mga ito sa merkado ay may wax para sa kagandahan. Pag-uwi, siguraduhing hugasan itong mabuti gamit ang tubig na may asin o baking soda. At maaari ring balatan bago kainin upang masiguro ang kalusugan. Isang matandang babae mula sa Cebu ang nagbahagi. Dati, madalas sumasakit ang kanyang tuhod at hindi siya makababang hagdan. Araw-araw, kumakain siyang isang machopa na may ilang kasoy sa hapon. Paggalipas ng isang buwan, hindi lamang siya nakakaakyat at nakakababa ng hagdan, kundi sumasama pa siya sa community walking group. Masigla ang kanyang buong katawan, at sinabi pang kanyang kapitbahay na parang bumata siyang 10 taon. Ang prutas na nasa 3 puwesto, kapag sinabi ko, maaring gusto mong sumigaw, kinakain ko ito araw-araw, ngunit bakit mahina pa rin ang aking mabinti? Tama. Ang 3 puwesto ay ang saging. Ito ay napaka-ordinaryo, napakakaraniwan, ngunit tinawag itong poor man's muscle repairer. Ngunit maraming tao ang mali ang paraan ng pagkain, kaya gaano man karami ang kanilang kainin, hindi ito nakakatulong. Ang dahilan kung bakit napabilang ang saging sa top 3 na mga prutas na nagpapalakas ng binti ay angaman sa potassium, magnesium, vitamin B6, at resistant starch. Ang ito ay mahalaga para sa pagpapanatiling normal na pagkontrang kalamnan, pagpapadala ng nerve, at metabolismong enerhiya. Ayon sa isang ulat mula sa isang International Sports Nutrition Journal, ang pagkain ng saging pagkatapos ng ehersisyo ay epektibong nakakabawas ng pinsala sa kalamnan at mas banayad at epektibo pa kaysa sa ilang supplements. Ito ay partikular na angkop para sa mga nakatatanda upang ayusin ang pagod na kalamnan ng binti. Ngunit, tama ba ang pagkain mong golden wing ang saging? Maraming tao ang kumakain ng isang saging sa umaga sa walang laman na tiyan, at ang resulta ay mas pagod at mas inaantok. Ang dahilan ay ang saging ay mataas sa asukal at malamig sa kalikasan. Ang pagkain nito sa walang laman na tiyan ay nagdudulot ng pagbabago sa blood sugar at nakakapekto sa panunaw. Ang tunay na paraan upang palakasin ang binti at bumuong kalamnan ay ang ipares ang saging sa mainit na oatmeal, unsweetened soy milk, o natural na peanut butter. Ito ay upang ang potassium at magnesium ay may pares sa protein intake upang tunay na makapasok sa muscle repair system at magamit. Ang pagkain din nito pagkatapos ng alas 3 ng hapon ay nakakapagbigay ng matatag na enerhiya na pumipigil sa kakulangan ng sustansya ng kalamnan sa gabi sa panahon ng pagayos. Bukod pa rito, ang resistant starch sa saging ay nakakapagbigay ng pagkain sa mabubuting bakterya sa bituka na nakakatulong sa pag-absorb ng mga mineral at ginagawang mas mayos ang metabolism ng kalamnan. Maaari mong itanong, mas maganda ba ang mas hino na saging? Hindi. Ang sobrang hino na saging, na maraming itim, na batik, ay mataas sa tamis ngunit mataas din ang glycemic index. Para sa mga matatandang sensitibo sa blood sugar, hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Inirerekomenda na pumili ng saging na hinong na may kaunting batik sa balat, katamtaman ang tamis, at buo ang nutrisyon. Mayroon ding isang mahalagang paalala. Huwag ilagay ang saging sa refrigerator dahil ang potassium sa loop ay mawawala ng malaki at masisira ang nutrisyon. May isang Gino mula sa Laguna, 70 taong gulang. Dati,
laging mahina ang kanyang mapa at nahihirapang maglakad. Kalaunan, sinunod niya ang payo ng isang doktor. Araw-araw, inihahanda ng kanyang anak ang isang merienda na saging, oatmeal, at soy milk. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik ang kanyang muscle index ng 8%, mas madali na siyang maglakad at hindi na sumasakit ang kanyang tuhod. Maging ang kapitbahay niya ay nagtatanong kung lihim siyang pumunta sa gym. Ang prutas na nasa pangalawang puwesto, sa totoo lang, ang kapangyarihan nito ay lumalampas sa karaniwang health supplements. Ang ilan ay naglalarawan pa nga nito bilang secret weapon na nagpapabilis ng paglalakad. Ang sagot ay grapefruit. Tama, ito ang maasim-asim, medyo mapait na grapefruit. Ito ay kinikilala ng pinakabagong international journal ng Nutritional Medicine bilang isa sa mga prutas na may pinakamalaking potensyal para sa pagbawingam nga kalamnan ng ibabang bahagi ng katawan para sa mga nasa gitna at matatandang edad. Ang dahilan kung bakit ito nasa pangalawang puwesto ay dahil ang grapefruit ay mayaman sa natural na vitamin C, potassium, flavonoids, lalo na ang naringin, anthocyanins, at maraming tubig. Ang masangkap na ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagtanggal ng pamamaga sa katawan at pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo, kundi nag-activate din ng muscle cell repair system upang sa araw-araw na paglalakad at pag-akyat babang hagdan, malinaw mong maramdaman na malakas ang iyong mabinti, hindi sumasakit ang tuhod, at mas matatag ang pagtayo. Ayon sa isang clinical experiment mula sa isang universidad sa Japan, sinubaybayan nila ang mga matatandang 65 pataas sa loob ng 3 buwan. Natuklasan na ang araw-araw na pagkain ng kalahating grapefruit, kasama ang targeted leg training, ay nagpapataas ng tibay ng kalamnan at distansya ng paglalakad ng hindi bababa sa 20% kumpara sa control group. Mas kamangha-mangha pa, mayroong isang taong dati ay nakakalakad lang ng 200 metro sa isang araw, ngunit pagkatapos kumain ng grapefruit sa tamang paraan, nakalakad na siya sa buong park trail. Ang dahilan ay ang naringin sa grapefruit ay hindi lamang antioksidan kundi nakakabuti rin ng insulin sensitivity na nagpapataas ng paggamit ng amino acid ng kalamnan at nagpapabalik ng sigla sa mga tumatandang muscle cells. Bukod pa rito, ang grapefruit ay may maraming tubig at potassium na nakakatulong sa pagtanggal ng labis na sodium sa katawan at epektibong nakakabawas ng pamamagang binti at pulikat. Ito ay partikular na angkop para sa mga matatandang matagal nang nakaupo o may mahinang sirkulasyon sa binti. Ngunit, mayroon ding diskarte sa pagkain ng grapefruit. Una, huwag itong kainin sa walang laman na tiyan dahil makakairita ito sa asid ng tiyan. Pangalawa, kung uminom kang gamot para sa high blood pressure, cholesterol, o pampakalma, kailangan mong kumonsulta sa doktor dahil maaring makasagabal ang grapefruit sa metabolismo ng gamot. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ito ay pagkatapos ng almusal o tanghalian, kasama ang isang serving ng high-quality protein, tulad ng pinakuluang itlog o low-fat cheese. Ito ay upang matulungan ng vitamin C ang protein synthesis at palakasin ang muscle repair. At kung ayaw mo nga mapait, maaari mo itong ipares sa unsweetened yogurt o budburan ng kaunting cinnamon powder. Agad na bumubuti ang lasa at mas komprehensibo ang epekto. Isang matandang babae mula sa Davao ang nagbahagi. Dati, tuwing umaga ay namumukto ang kanyang mapaa at nahihirapang maglakad. Kalaunan, sinunod niya ang payo ng kanyang manugang. Araw-araw pagkatapos ng almusal, kumakain siyang kalahating grapefruit kasama ang isang slice ng whole wheat bread at pinakuluang itlog. Pagkalipas ng 3 linggo, nabawasan ang pamamagang kanyang mapaa at hindi na niya kailangan ng tungkot sa pamimili, nakakasayaw pa siyang folk dance. Maging ang kanilang barangay kapitan ay nagsasabi na masigla siya at masarap maglakad. Ngunit akala mo ito na ang pinakamalakas. Mali. Ang unang puwesto na ilalahad ay hindi lamang nakakatulong sa pagbawing lakas ng mabinti,
kundi mayroon ding nakatagong superpower. Binabago nito ang sariling kakayahan ng matumatandang muscle cells, kaya maraming matatanda ang nakakaayat muli ng bundok. At nagagawa ang kigong pagkatapos kumain nito ng tamas sa loob ng 3 linggo. Napakalakas ng epekto nito na tinatawag itong ginseng ng mga prutas ng mga herbalis. Ang prutas na ito ay tiyak na narinig mo na, ngunit maaring hindi mo kailanman naisip na makapagpapalakas ito ngayong mabinti. Ilalahat na natin kaagad ang unang puwesto. Ang unang prutas na nagpapalakas ng binti ay ilalahat na sa wakas. Maaring araw-araw kang dumadaan sa tindahan ng prutas at nakikita ito, ngunit hindi mo kailanman nalaman ang kamanghamanghang kapangyarihan nito. Ang prutas na ito ay tinatawag na hidden warrior ng prutasang manutrisyonista. Maging ang isang programa sa kalusugan ng Japan ay gumawang espesyal na tampok tungkol dito, na matapang na hinulaan na ito ang magiging susi upang maantala ang sarcopenia para sa mga nasa gitna at matatandang edad sa hinaharap. Ang sagot ay kiwi. Tama, ito ang berdeng, balahibong kiwi. Mukha itong ordinaryo, ngunit sa katunayan, napakataas ng nutritional density nito, lalo na para sa mga kalamnan ng binti ng manasa gitna at matatandang edad. Ito ay parang ginawa para sa kanila. Ang kiwi ay naglalaman ng mataas na antas ng vitamin C 3 beses na mas marami kaysa sa orange. Vitamin E, folic acid, potassium, magnesium, dietary fiber, antioxidant enzymes, at actiniding. Ang masangkap na ito, kapag nagtutulungan, ay hindi lamang epektibong lumalaban sa pagtanda ng muscle cells at pumipigil sa pinsalangang free radicals, kundi nagpapabilis din ng protein absorption at synthesis. Lalo na para sa mga matatanda na may bumababang efficiency ng muscle protein synthesis dahil sa pagtanda. Ang kiwi ay isang natural na switch button na nakakagising sa natutulog na kakayahan ng pag-ayos ng kalamnan. Ayon sa pinakabagong pag-aaral noong 2024 ng isang European Journal ng Clinical Nutrition, ang araw-araw na pagkain ng 2 kiwi sa loob ng 14 na linggo ay hindi lamang kapansin-pansing nagpapataas ang serum carnosine concentration, kundi nagpapataas din ng kapal at lakas ang kalamnan ng binti ng matatanda, na nagpapabalik sa kumpiyansa ng mga matatanda na dati ay nahihirapang dumumi. Lalo na ang potassium at magnesium sa kiwi ay nakakapagpapatatak nerve conduction at muscle contraction, kasama ang collagen protein synthesis function ng vitamin C, na nagpapalakas ng kalamnan ng binti at nagpapataas ng elasticity at tibay nito. Ngunit mayroon ding diskarte sa pagkain ng kiwi. Ang pinaka-inirekomendang oras ay 1 oras bago matulog. Bakit? Dahil ang serotonin precursor sa kiwi ay nakakatulong sa pag-relax nerves at pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. At ang gabi ay ang golden period para sa pag-ayos ng lamnan. Ang pagkain ng kiwi bago matulog ay hindi lamang hindi nakakataba, kundi nagbibigay din ng mas kumpletong proseso ng pag-ayos ng katawan sa gabi. At kung ayaw mong maasim, maaari kang pumiling gintong kiwi na mas matamis at mas mababa ang asim at mas angkop para sa mga matatanda na sensitibo ang ngipin o may mahinang asid sa tiyan. Maaari mo rin itong hiwain at ipares sa unsweetened yogurt o gawing kiwi soy milk smoothie. Double ang nutrisyon at mas mataas ang absorption rate. Isang ginang mula sa Iloilo, 73 taong gulang, ay nagbahagi. Dati, tuwing umaga, kailangan niyang umalalay sa gilid ng kama upang dahan-dahang makatayo. Ang kanyang ngapa ay parang may nakakabit na timbang. Ngunit sa payong kanyang manugang, sinimulan niyang kumain ng 2 kiwi gabi-gabi. Mas mahimbing ang kanyang tulog at bumuti ang kanyang espiritu. Pagkalipas ng 3 linggo, nakakaakyat na siya ng hagdanan mag-isa at nakakasama pa ang kanyang apo sa pag-akyat sa isang burol. Sabi niya, dati ay akala niya ang kiwi ay para lang sa mga kabataan para sa kagandahan, ngunit hindi niya akalain na ito ang pinakamalaking tulong para sa mga binting matatanda. Diba't kamangha-mangha? 5 uring ang prutas, bawat isa ay parang natural na muscle strengthener.
Kung alam mo kung paano ipares at makuha ang tamang oras, ang problema sa hindi matatak na paglalakad at mahinang binti ay hindi kailangang umasa sa iba. Ang isang prutas ay tahimik na makakatulong sa iyo upang baliktarin ang sitwasyon, ngunit akala mo tapos na, hindi pa. Susunod, ilalabas ko ang isang golden pairing method ng prutas na nagpapalakas ng kalamnan na eksklusibo para sa mga matatanda sa Pilipinas. Ang pairing na ito ay hindi lamang nagdodobleng epekto kundi ginagawang super nutritional meal ang prutas. Kung tama ang pagkain, magiging mas bata ang katawan at mas malakas ang mabinti. Gusto mong malaman kung paano kumain upang maging pinakamalakas? Sa dulong video, ipapaliwanag ko ito ng buo sa iyo. At makukwento din akong isang tunay na istorya tungkol sa isang matandang babae na nakabalik mula sa wheelchair patungo sa kanyang sariling mga paa at muling nagtanghal sa loob ng 3 buwan sa tulong ng fruit pairing secret na ito. Tandaan na panuorin hanggang sa huli, huwag palampasin. Naalala mo ba ang matandang babae na sinabi ko kanina? Dati, mabilis na lumalala ang kanyang tuhod at mabilis na nawawalan ng kalamnan. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, siya ay humihingal at parang may nakakabit na bigat sa kanyang mabinti. Kailangan pa niyang umasa sa kanyang baston upang lumabas para magtapon ng basura. Inihanda ng kanyang pamilya ang sarili para sa matagal na pagkakaratay niya sa kama. Ngunit sa isang community health lecture, ibinahagi ng isang nutrisyonista ang golden pairing method ng prutas na nagpapalakas ng kalamnan. Nagpasya siyang subukan at hindi niya inakala na pagkalipas ng 3 linggo, naganap ang isang himala. Nakatayo na siya upang magluto, nakakapunta sa tindahan upang bumiling grocery. Ang golden pairing method na ito ay simple lang ngunit kamangga-mangga. Ito ay ang pagkain ng 5 prutas na binanggit kanina: papaya, machopa, saging, grapefruit, kiwi sa tamang oras, paraan, at proporsyon. Ito ay parang nagtatayo ang isang muscle repair factory sa iyong katawan na tahimik na nag-ayos ang iyong maluwag na binti at nawawalang muscle cells araw-araw. Paano ipapares? Sa pagising sa umaga, kumain ng isang mangkok ng mainit na oatmeal na may saging. Pagkatapos ng tanghalian, magdagdag isang maliit na mangkok ng machopa na may nuts. Sa oras ng merienda sa hapon, kumain ng papaya na may unsweetened yogurt. Pagkatapos ng hapunan, kumain ng kalahating grapefruit upang makatulong sa panunaw. Sa wakas, bago matulog, kumain ng 2 kiwi upang makatulong sa pag-relax at pag-ayos. Sa loob ng isang araw, ang 5 uri ay salit-salitan. Hindi lamang ito balanse sa nutrisyon kundi nakakatugon din sa iba't ibang yugto ng pag-ayos ng kalamnan. Ito ang tinatawag na fruit timing method. Ayon sa isang ulat mula sa isang International Sarcopenia Research Association, ang ganitong natural na paraan ng pagkain, kasama ang katamtamang pag-ehersisyo sa binti ay makakapagpataas ng muscle mass ng 4% hanggang 7% sa loob ng 3 linggo. Para sa mga nasa gitna at matatandang edad, ito ay parang bagong buhay. At ang pinakamagandang bahagi ay, hindi ito nangangailangan gamot, hindi umaasa sa supplements, hindi masama sa tiyan, at hindi mahal. Hanggat handa kang ayusin ang iyong pang-araw-araw na prutas, tahimik na bibigyan kang iyong katawan ng pinakamahusay na kapalit. Pagkatapos panurin ang nilalaman ngayon, bigla mo bang naramdaman na ang prutas na kinakain mo araw-araw ay may nakatagong sikreto upang muling palakasin ang iyong mabinti at patatagin ang bawat hakbang? Hanggat tama ang pagkain at diskarte, hindi na kailangan ng iba upang palakasin ang kalamnan. Ang 5 natural na prutas ay makakatulong sa iyo na maging matatag at mabilis na maglakad mula sa pagiging mahina at hirap maglakad. Tandaan, ang edad ay hindi hadlang. Ang kinakatakutan ay hindi mo pa alam kung paano alagaan ang iyong mabinti. Simula ngayon, subukan ang aming golden pairing method ng prutas na nagpapalakas ng kalamnan at hayaan ang iyong katawan na dahan-dahang muling matakpuan ang ritmo ng kabataan. Binabati ko ang lahat ng mga nakatatanda na nanonood ng video na ito na kumain ng ligtas, makalakat ng malakas, maging malusog araw-araw, at maging masaya sa bawat hakbang. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang nilalaman ngayon, tandaan na i-like at ibahagi sa iyong mga kaibigan.
at siguraduhin i-follow ang aming channel. Patuloy kaming magbabahagi ngang mas praktikal at naugnay na kaalaman sa kalusugan upang samahan ka sa isang mahaba at malakas na buhay